syempre yung team ng kampiyon, kasama ko naman yung boss ko, si Dr. Kimberly Occidental Diaz. So, ang i-discuss po namin is yung regarding po sa kampiyon is yung i-discuss po ng ating guest speaker is yung mga diseases. So, hopefully, marami tayo matutunan dahil ngayon itong season. Si Sir Reggie po yan. Pero ako po, mas involved po ako sa medical, sa veterinary aspect po. Kaya, yun. So, ang title ng aking presentation ay Pigeon Diseases 101 and Management. Ayun. So, ito yung aking outline. Maiksi lang po. Try ko po matapos in 30 minutes kasi meron pa tayong pangalawang speaker na tungkol naman sa feeds and nutrition. So, syempre, bago natin talaga talakayin yung sakit, kailangan muna natin alamin ano ba yung healthy, diba? Distinguish natin yung healthy, yung normal sa abnormal, para mas maintindihan natin anong matakil yung mga sakit, diba? So, meron bang newbie fancier dito? Or lahat ay matagal na yung meron? Ayun, hello sir. So, baka yung iba dito, siguro, alam na nila. Pero, syempre, maganda na refresh pa rin, di ba, from time to time. So, how do you define a healthy pigeon? Ano ba ang healthy na kalapate? So, well-formed, walang amoy, ang kulay ay brown to green, and ang ulo, wala tayong makikita na discharge. Yung mata, malinaw, walang ito, so dry and clean, tuyo yung puwetan nila. Kasi kung may nakita kayong tira-tira ng dumi, or feeds, or kahit anuman na discoloration, posibleng nagtatain siya pag madumi yung puwetan nila. And of course, ito din, tingnan natin yung buong skin nila, wala tayong nakikitang parasite, flies, mites, or other parasites. And yun na, nabanggit ko, malinaw ang mata, and alert sila. Kung nandun kayo, alert sila, nagre-respond sila sa inyo. Kung hindi sila nagre-respond, posibleng may nararamdaman. And syempre, ito, nakita ko lang din sa libro, ang healthy pigeon daw, malinis ang paa. Ang kalapate ay, alam nila yung madumi, so lumalayo sila pag may madumi sa loob or sa lugar kung saan sila nagsistay. Kaya kung nakita niyo yung madumi, yung paa nila, posibleng may nararamdaman na sila. So dapat, check nyo lagi yung paa, dapat malinis. And of course, titignan natin malakas kumain, di ba? Siyempre. So ito nga ang example ng healthy. So ay share ko lang po ay kalapati po ni Sir Ronald. Kasi magaling na fancier ng Pampanga. So diba kita nyo yung katawan niya, well-developed, yung muscle, malinaw yung mata, wala kayong nakitang buha-buha, sipon, yung balahibo niya kompleto, malinis yung paa. So yan po ang healthy talaga. At wala siyang flies, mites, or parasite. So ito naman, i-share ko sa inyo yung tatlong aspeto ng health management na dapat pinapractice nyo sa loob nyo. Ito sila. So, prevention, monitoring, diagnosis, and treatment. So, isa-isahin lang natin sila. So, of course, ang number one para sa health management ng inyong mga loft
prevention. Prevention na daw is key. So, paano ba yung prevention na yan? Una-una, syempre, bakuna. Kasi yung mga viral na sakit na tumatama, mataas ang tsansa na hindi sila pupunta sa loob nyo kung bakunado, protektado ang iyong mga kalapati. And pangalawa, good hygiene and biosecurity. Sabi nga nila, di ba, cleanliness is next to godliness. So, maganda, dapat ugaliin natin na laging malinis ang loob. And nagpa-practice tayo ng good hygiene. Meron kasi, alam ko, share ko lang din sa mga dati naming seminar, no? May fancier na proud siya kasi hindi daw niya nililinis yung loob niya. Kasi naniniwala daw siya na pag hindi malinis, parang mas malakas yung immunity ng mga kalapati. Pero syempre sa veterinaryong aspeto, hindi namin yun nire-recommend. Sabi na ni Sir Reggie sa mga seminar din namin na kung isipin nyo lagi na kayo yung kalapati, so, nandun kayo sa loob. Ano yung gusto nyo? Gusto nyo ba tumira sa marumi? Hindi nililinis yung mga ikot, hindi nililinis yung mga feeder tsaka water. Diba, syempre ayaw natin nun. Kaya dapat, ganun din yung pagtrato natin sa mga kalapati. And ito, share ko lang, no? So, mga example ng biosecurity practices natin. So, unang-una, huwag basta-basta magpapapasok ng kahit sino. Hindi, kasi syempre hindi natin masabi, pwedeng carrier siya ng sakit. Eh, sabi nga nila, ang sakit, hindi mo rin masabi nga na kailan siya tatama. Kahit gawin mo na lahat para siguradong malinis yung loob, pero baka may isa lang pumasok, tatamaan na ng sakit. So, ingat tayo, basta-basta magpapapasok. And yun nga, bawal pumasok. Kung may kailangan man pumasok, lalo na kayo, kunyari, galing kayo sa trabaho, try nyo muna na magpalit ng damit, maligo, kung kaya, or palitan naman lang yung mga sapatos nyo. Pwede kung may sarili kayong chinelas or bota, papapasok kayo ng loob. Kasi syempre, saan tayo galing tayo sa labas na sabi ko, pwede tayong carrier ng sakit. At yung mga pinapapasok mo sa loob. Ang maganda, bukod sa kapalit kayo ng damit, tsaka footwear, maganda may disinfect din kayo. May disinfectant mat. Alam niyo yun, parang foot bath. Okay din yun na pinapractice. Kasi, alam niyo yung mga farm na sa babuyan or sa mga poultry, sa manok, yung mga farm sobrang mabusisi. Kailangan pag may papasok na galing sa labas, magliligo. So, kung kaya nga, galiin din natin yun sa mga picture loob, no? Para sure na biosecurity talaga. And ito, pangalawa naman ng aspeto ng health management ay monitoring. So, syempre, gusto ko lahat ng fancier dito, meron tinatawag natin na clinical eye, kumbaga. So, ito, monitor nyo para sure na healthy yung kalapati. Siyempre, unang-una, kumakain ba? Food and water, umiinom ba? Yung mga kalapati nyo. Eh, kung maglagay kayo ng feeds tsaka tubig, konti lang nabawas, or hindi nabawasan, may problema na. So, dapat alert kayo sa mga ganyan. Pangalawa, yung feather. So, obserbahan nyo rin yan, lalo na kung marami kayong alaga, kung pansin nyo, ba't bilang ang daming balahibong kumakalat, pwedeng sign po yan. And of course, tingnan nyo yung weight, kung pumapayat, yung exercise performance, syempre, kung natitraining sila, lahat ba sumusunod sa'yo, lahat ba lumilipad, or merong iilan na ayaw sumunod, nandun lang sila. As check yung droppings, of course.
Diba sabi ko nga, dapat yung wrappings laging buo. Walang amoy, brown or green in color, and firm. And ito, highlight ko lang din, no? Kasi, syempre, bumibili tayo ng kalapati or nag-breed. Pero sa mga bumibili, ugali natin na mag-quarantine. And quarantine natin, sana, 1 month. Hindi sana i-ikse. Kasi kung i-ikse, pwede kasi yung may sakit silang dinala, hindi lang agad nagmamanifest. Kaya para sure na walang sakit na tatama sa mga kalapati nyo dun sa loob, quarantine tayo ng 30 days. Saka maganda nga din yan para magkaroon tayo ng prevention, magbigay tayo ng gamot dun sa bagong kalapati para sure na hindi tatamaan ng sakit yung iba. So ito din ang tip ko bilang monitoring. Lahat tayo dapat may medicine box. So parang sa tao lang din, di ba, sa bahay na meron tayong tinatago na emergency medicine box, emergency kit. So maganda meron din ganyan para sa mga kalapati natin. Para yun nga, sure natin na healthy talaga sila all throughout the year. So ito, nakuha ko lang din sa love ni Sir Ronald, no? Yan, makita nyo, napaka-healthy, no? Napakagaganda ng mga ibon. Tapos ang sisigla pa. So yan po ang example nga ng malinis, magandang love. So, punta naman na tayo sa diagnosis and treatment. Ito na yung unti-unti, pumupunta na tayo sa mga sakit. Pero, bago tayo pumunta sa mga sakit, syempre, alamin muna natin ang pinaka-common signs of illness. So, ito, share ko lang, no? Pakita ko ng lahat. Naka-English eh. Yung source ko kasi English eh. Pero, tagalogin ko naman. So, number 1, hindi siya humahabilo sa ibang mga ibon. Sits apart from the flock, looking hunched up and depressed. Hindi siya masyadong nakakapag-interact sa mga kalapate. And alam mo, may nararamdaman na kamlay siya. And ito, flaps feathers up. So parang giniginaw. Diba na nakaganon? May picture ako mamaya. Una, tingnan nyo rin yung mata. Hirap siyang buksan ang mga mata niya. And ito nga, sabi ko, na pag pinapalipad nyo yung flock nyo, yung mga ibon, hindi siya sumasama, stays on the ground. And ito, pwede rin, sa movement nila, tingnan nyo, pag gumagalaw sila, paikot, kaya paurong, pwedeng may nararamdaman din. And yun nga, yung panghuli, madumi yung paa, madumi yung feet nila. So pwede may nararamdaman sila. So ito nga, nakita ko lang din po sa internet, sa Reddit, mga picture. So pag ganyan, nakita niyo yun. Pero ito, medyo malala na talaga eh. So yan nga, yan yung parang matanglay, nagiginaw. Tapos yung nasa baba, kita nyo may pagkain, pero hindi na ginagalaw. So yun, may sakit talaga siya. Meron din akong video dito. Mukha bang healthy? Ang tingin niyo? Healthy ba? Hindi natin. Okay. Wow. Recipe ni Sir Reggie. Siyempre, Sir Reggie, expert na yan eh.
Oo. So, yung mga gano'n, no, dapat alerto tayo na alam niyo talaga ano yung normal, ano yung abnormal. E doon papasok yung health management natin. So, yung video na yun, hindi po normal yun. Sabi nga ni Sir Reggie, mukhang may baliling. So, nervous pa din na may nervous system siya na sakit. Kaya tinatry niyang tumukha pero parang wala naman nangyayari. So, do's and don'ts, share ko lang din po. Ito, ugaliin natin lagi na pag napansin na kayo, yung mga pinakita ko kanina, ganung itsura, automatic, hiwalay na na. Huwag niyo nang hayaan na sumama dyan sa mga ibang kalapati niyo. And ito, yung mga nakakulong, wag yung may mga nararamdaman na, pati yung mga baby birds, huwag natin ilagay sa direct sunlight. As yung pangatlo, pag may nakuha kayong kalapatis, huwag agad papakainin. For sure, alam mo na rin ito. So, mahalaga muna, i-address nyo yung dehydration nila. So, bigyan nyo muna ng tubig bago pagkain. And of course, pag may sakit, huwag nyo rin gaano stress. Kasi may nararamdaman na nga, diba? So, medyo sensitive na sila. So, huwag nyo sana hawakan ng masyadong manipsit. Hayaan nyo lang siya. And kung may nakita kayong tumor or mass, huwag nyo agad tatanggalin. And ito, yung panghuli, mahalaga din na, di ba, may merong sakit, tapos ginamot nyo na. Pero huwag kayong agad maging kampante, huwag nyo agad release kahit na mukhang okay na siya. So, subukan nyo na obserbahan pa. Tapos ito ang parameter natin na para sure kayo na galing na siya sa sakit. Dapat kaya na niyang hanapin yung pagkain, hanapin yung tubigan, and pag yun nga papalipad, kaya na niya avoiding predators. So ito, i-ano ko lang din po, no? Punta na tayo sa sakit. Kung may sakit na yung kalapati nyo, ito po gusto kong i-highlight na dapat yung gawin. Kung mga first aid, 3 basic steps, H. So, ang ano natin, acronym ay HEAT. Number 1, heat. Number 2, isolation. Number 3, hydration. So, kung yan, nakita niyo na agad na may kalapate na masama ang pakiramdam, ito po, agad, gawin niyo. Unang-una, kailangan nila ng heat source. Kasi pag may sakit, mas prone sila din sa hypothermia, mas itinapin sila, kaya dapat may ready heat source kayo. So, pwede yung heat source nyo, kung may lamp kayo, or pwede rin na meron kayong plastic bottle, lagyan nyo ng mainit na tubig, tapos itabi nyo sa kalapati. Pwede ganun. Pwede rin sa araw, pero huwag sobra. Pero pag gabi nga, yun, may heat source dapat siya. And yung pangalawa, hiwalay. Hiwalay na siya, isolation. So, hayaan nyo, ang main purpose nito ay para protektahin yung ibang ibon nyo talaga. Siyempre, para magamot yung may sakit. Ang pangatlo, halaga din, pag may sakit, kailangan hydration. So, magbigay kayo agad ng fluids or tubig. Ang symptoms ng dehydration, alam nyo na. So, syempre, nakikina, yung skin nila dry, yung mata, parang nawala ng spark, dull eyes, and dry, masyadong dry yung droppings nila. So, pwede nyo gawin, pag ganyan, simple remedy para ma-hydrate yung kalapati nyo, ito.
So, tubig, yung tubig din nila, lagyan nyo ng asin, tsaka sugar, pwede rin honey, basta yung glucose. So, yun nga, para makabawi ang katawan nila. Agad-agad. Hydration. So, yan po, no? Heat, isolation, and hydration. So, punta na tayo sa pangatlong aspeto, diagnosis and treatment. So, part po ito ng health management, no? And dito na po, very, very technical na mga sakit, common na sakit sa mga kalapati. Pero syempre, hindi ko na sobrang i-explain kasi ang ano naman yung talaga natin, binabantayan yung symptoms, di ba? Hindi naman para identify natin, ito yung sakit niya. Ang mahalaga, di ba ginagawa? Tama ba? Ayun. So, pero maganda may idea pa rin tayo. So, pwede natin assure na mas tama yung treatment na ibibigay natin. Kaya maganda alam din natin yung mga iba't ibang sakit. Kahit yung ano lang, kumbaga, yung gist lang ng sakit ngayon. So, ito, yung mga sakit na sasabihin ko, kinaklasify ko lang ng dalawa. Kasi ito yung mga common talaga eh. Una, ang respiratory na mga sakit. And pangalawa, yung related naman sa gastrointestinal tract. So, mga digestive. So, ito ang una natin sakit, mycoplasma. Ang mycoplasma po ay bacterial. Ito po ay respiratory disease. So, ang genus niya ay mycoplasma. Ang main clinical sign niya ay ito po nasal discharge. So, pag nakikita ko yung tumutulo, mataas yung chance na mycoplasmosis siya. Kasi ito, sabi nga na pwede ang nakaka-cause nito ay stress o pwedeng may iba ng sakit dun sa loob tapos naging parang sumama siya naging secondary infection siya. CRD, chronic respiratory disease. So, actually, part din siya ng sakit na mycoplasma, pero mas specific, mycoplasma gallisepticum. So, ito, madalas, secondary infection siya. Pag pwede kasi, unang tatama ng sakit, viral. Tapos, since humina na yung immune system nila, natapuan din siya ng bacteria. So, madalas, ito yung CRD, chronic respiratory disease. Ang sign po niya ay halak. Halak yung main. Next natin, ito, one-eye cold. Ang one-eye cold, ito, naririnig niyo din ito eh. So, madalas kasi, eye infection siya. Ang ano talaga, sintomas, big eye. So yun nga, ayan. Watery eye. Watery eye siya. Actually, one eye cold, maraming pwedeng differential or maraming pwedeng cause. Pwedeng trauma or injury, pwedeng viral. Ito, parasitic or mitosis, pwedeng bacterial, pwede rin na sa lugar, improper ventilation, minsan sobrang sikip, nakakos din siya ng one-eye cold, and pagbasa yung loob mo. Kung treatment dito, madalas ay sa mata talaga. So, mga eye drops. Pero pwede rin tayo magbigay ng general antibiotic para makatulong sa infection na nagsispread sa buong katawan nila. Ay! Hemophilus paragallinarum. So, ito naman kayo quiz mamaya. Hindi naman kailangan masaulit ko, no? Pero ang coryza, sakit po siya ng upper respiratory tract ng kalapati.
Ang main clinical sign po niya, ito. Hinighlight ko po sa red. Isik na sipon. Tapos yung coryza, meron din siyang amoy. Distinct yung amoy niya. Lalo-lalo na actually sa mga manok panabong. Tapos, medyo malala, sobrang malala yung sintomas niya pag ito yung sakit. Ang transmission niya, direct contact, pwede rin sa hangin, airborne siya, or sa contamination of drinking water. So yun po yung common na respiratory diseases. Punta naman tayo sa digestive, sa mga sakit sa GIT or gastrointestinal tract. So una natin, salmonellosis. Itong salmonella, alak. ganyan po, ang number 1 sign niya, white droppings. So ito po, fowl typhoid caused by Salmonella fluorum. Pag tinamaan yung mga young bird, nakakos siya ng malalang inflammation ng tiyan, tsaka intestine, severe gastroenteritis. Madalas pag matanda na yung ibon, kinakaya nila eh. So, mas devastating talaga ito pag sa mga young bird. And ito, pag nagkaroon ng salmonella, alam niyo ba, pwede hindi nakakabaog ko ang salmonella. In both male and female birds, both sexes po. So yun si salmonella. Next naman natin ay si E. coli, colibacillosis. Ito naman po, kung ang white droppings ay sa salmonella, ang yellow droppings naman ay sa E. coli. So madalas po ito, stress ang cause. Pag conditioning, overcrowding, bleeding, pwede rin pag-transportation, E. coli siya. Ito naman, share ko lang, adenovirus. So, respiratory din siya, digestive din siya. Meron tayong type 1 and type 2 na adenovirus. Type 1 sa mga young bird, nakakos ng nasusuka and diarrhea. Pangalawa, sa matatanda, tinatamaan ay yung atay, and usually, namamatay daw sila within 24 hours. Mabilis yung mortality rate pag adenovirus. Sabi nga nila, ang adenovirus daw ay laging present sa young birds. Pero mas lumilitaw sila pag humihina or bagsak yung immune system ng kalapatan. Kaya dapat nga protektahin natin sila. Mataas ang recovery niya, pero kung yun nga, since humihina yung immune system, tinatamaan ng secondary infection, kaya lumalala yung sintomas ng kalapati. So, yellow diarrhea din siya, and nagsusuka. Ito po, adeno. Paramyxo, last na ata doon sakit. So, viral din siya. Ang tinatamaan ay marami. Tinatamaan na yung respiratory, tinatamaan na yung digestive, tinatamaan na ang kidney, ang bato, tinatamaan pa yung utak, ang brain, nervous system. Kung nangyari to, una, pwedeng may respiratory siya sakit, tapos mahina yung immune system. Ang sign niya, ito po, PUPD, ibig sabihin yan, polyuria, polydipsia, malakas uminom ng tubig, malakas din siyang umihi o dumumi. Kung pansin niya na gano'n, pwede may nararamdaman din, isa din siyang sintomas. Diarrhea din,
pwedeng ito nervous system mo na binabaliktad niya yung ulo niya, twisted neck. Pwede rin na nag-iika-ika siya kung naglalakad. So pag nag-iika-ika, pwedeng na-target din yung nervous system kasi. Transmission is direct contact. Ay, sorry, last na. Coccidiosis. Ito, nangyayari po sa kalapate, pero mas madalas sa mga manok panahon. Pero magandang may protection pa rin. Ang coccidiosis, ang sintomas po niyan ay may dugo sa droppings. Yun po, dugo. Kung may napansin kayo na dugo, pula na droppings. Most likely, 90% of the time, coccidiosis po siya. Ang coccidiosis, sobrang fatal po niya sa mga young bird. Nangyayari po kasi ito pag yung mga ibon ay natutukan nila yung tipot nila. Ganun po siya. Though madalas naman naka-elevate ang mga kalapate, di ba? Pero yun, kaya madalas natatamaan ito, mga young bird. Malala po ito sa young bird. Parasitic siya, nasakit. So, devastating effect in young birds, sabi ko nga. Pwede rin pag severe stress. So, ang stress po ay nakaka-cause ng sakit. Kaya yun sa tao din, di ba? Pag nasa-stress kayo sa trabaho, pwede magkasakit. So, ganun din po sa ibon. Pag ini-stress na sila masyado. Ang sign ng coccidiosis na may dugo, pwede rin sobrang loose, watery green droppings. Hindi na kumain, gumaan, matamlay, and mabilis. Yung mga young bird niya, biglang out of the blue, nagmamatayan. Coccidiosis po siya. 90% of the time. Ang mga adult birds naman, pwede rin tamaan ng coccidiosis pag, yun nga, naka-contact sila sa mga droppings ng infected or sa tubigan. Pag nag-share ng tubigan, di ba? Pwede rin. Yun na transmission. Pero ito, pakita ko lang, no? Mayroon kasing scientific study ginawa sa coccidiosis sa kalapate. So, ganito nag-uumpisa, buong-buo una, tapos paunti-unti, nag-iiba yung dumi niya, hanggang sa nagiging lusaw, tapos may dugo, o yan o. Tapos pag nakikitinan niya sa microscope, may coccidia. So, yun po, mga sakit. Share ko naman ang management with Campion products. So, yung mga sakit na yun, mahalaga naman classify lang natin, no? Respiratory and digestive. So, meron po tayong gamot para doon. And share ko din yung iba namin mga vitamins, ganyan. So, classify po na natin ang products. Ito po, dalawang classification, natural, tapos Me2. Ang Campion ay meron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80 products as of today. Natural product po namin, Urolibores, Power, Antigano. Me2 products, ibig sabihin nito, maraming kamukha sa market, tulad ng Battle Cup, Excellence, ganyan. Nutriwin, Turboflox, Phoenix, Combadox, and Vipro X3. Vipro X3 po ang pinakabagong product namin. So, share ko lang. Ito po ang kanilang itsura, no? Urolibo, Breast Power, Nutriwin, Turboflox, and Phoenix. So, itong dalawa ay natural. Ito po ay Me2. Ito po ay vitamin, Nutriwin. Turboflox at Phoenix po namin ay antibiotic. Tapos itong Nutrigano po, natural. Tapos ito yung aming pinakabago, si Vipro X3. So, probiotic po siya.
Lahat po ng aming products ay imported, registered po sa BAI, Bureau of Animal Industry. Kaya garantisadong yung quality po. So, punta muna tayo sa antibiotic. Ito po, tandaan nyo, ito na lang, isama ko na yung picture. Turboflox, pag respiratory na sakit. So, ano ba yung sintomas ng respiratory? Sipon, pisik, hala, diba? Sipon, pisik, hala. Pwede rin pag nagluluha ang mata. Alam niyo ba yung pag nagluluha yung mata? Respiratory din po yun na sintomas. So ito po, basta Turboflox. Pag digestive naman, iba yung lipot, ng tatae, salmonella, coccidiosis, salmonella, E. coli, Phoenix po tayo. Ito. As ito, hindi ko napakita sa picture kanina kung ba ito. Ito po ang aming gamot and prevention para sa bloody diarrhea. So, yung coccidiosis po yun. Usually po ito ginagamit pang prevention. Kasi kung kamaan ng coccidiosis yung mga kalabate, actually mabilis siyang makamatay. So maganda, bigyan na agad ng prevention. So Combatox po yun. So maganda rin na itong antibiotic, pag okay kayo, pag nagbibigay kayo ng mga antibiotic, bigyan nyo ng supplement ng Campion, Power Combo, Urolivorous Power, Nutrigano, or Nutrimin for faster recovery and vitamin supplementation. So, ito po, Nutrimin and B-Pro X3, share ko lang. Vitamins po siya, itong Nutrimin. Ito po, B-Pro X3 ay probiotic naman. So, gagamitin niyo sila for better and faster growth para maka-favor ang good bacteria sa katawan. And kung ang goal nyo nga na iwas kasi, bigyan po natin ng vitamins and probiotics. Ang probiotics po, maganda rin na binibigay pagkatapos bigyan ng antibiotic. Bakit? Alam niyo ba, ang antibiotic kasi ay nakakapatay hindi lang ng bad bacteria, kundi good bacteria din. So para makabawi yung katawan, bigyan natin ng probiotic para mag-proliferate yung good bacteria. Sa tao, ganun din eh. Kung pansin nyo na magre-resetahan kayo ng antibiotic, sinasabi rin ng doktor na inom kayo ng probiotic para yun nga, hindi kayo sobrang mawala ng mga good bacteria. So ito po ang B-Pro X3 namin. Yun nga, no? Afros bacteria treatment, replenishes the gut after antibiotic treatment. Maganda rin ibigay ito sa mga bagong panganak na ibon, mga young bird, para maunang mag-differentiate ang good bacteria over the bad bacteria. Pwede rin siya gamitin as anti-stress and pampatulong sa digestion. B-Pro X3. So ito po ang solo namin na feed additive. Inahalo po siya sa patuka. Ito naman, share ko class Power Combo and Nutrigano namin. So natural. Share ko, ito po ang aming best seller. Mahilig po ata ang mga fans here pag natural. So, Rest Power para sa respiratory, Urolivo para sa atay. So, ito po, tsaka Nutrigano, ginagamit namin pang recovery. So, ito po. Highly recommend ko sila kasi napakadali nilang gamitin. Pwede silang magamit buong taon. Wala silang overdose. Walang contraindication. So, pwede ipasok nyo lang sa programa
apekto ng mga ibang vitamins or antibiotic, pwede pa nga sabay silang maubay. And pwede nga ito, bigay nyo, pag nagbibigay kayo antibiotic, sila yung supplement nyo. Kung respiratory problem, bigay kayong Turboflox, tapos Respower, para mas mabilis gumaling. So, nag-iba na naman, ito actually ang aming natural antibiotic. So, ito sila, maganda rin, prevention. Prevention sila. So, aim natin na iwas antibiotic kasi alam niyo naman nakakos ng resistance din. Kaya natural, try subukan natin ang natural product. So, ito po, share ko lang, no? Mabilisan ang guide natin. 15 ml po. Yung aming smallest packaging ay katumbas ng 400 drops. 120 ml, 2,500 drops or 8 bottles ng 15 ml. Tapos meron din kaming 500 ml. So ito ang aming region vaccination and medication guide. Nandito yung highlight ko yung biosecurity, vaccination program, paano gamitin yung antibiotic, so Turboflox, respiratory na sakit, Phoenix, at ATA, yun. Tapos meron kaming programa from day 0 hanggang tumanda, day 85. Ayan po. Ito na yan. Meron din kami yung leader's guide. So week 1, week 2, and week 3. Week 1 muna, preparation. Bigay tayo ng dewormer, shampoo, and Nitrigano. Ang bacterial flushing po, pwede si Nitrigano. Week 2 naman, linisin natin ang respiratory system, ang baga, at ang digestion nila. So, atay, tsaka yung buong digestive tract. So, gagamitin na ang Respower, tsaka Uronivo plus B-Pro-X. Week 3 naman, pag nag-start na yung bleeding, alternate lang sa umaga, Nutrimint, sa hapon, Uronivo. Yan. Meron din kaming 7-day training program. So, ginamit po dito ang lahat ng natural products plus nutrient. Ito po ay direct drops, Respower, Nitrigano, tapos Nutrimint, Uronivo. Bigyan na lang natin sila Mike ng guide. So ito, no, i-emphasize ko sa loob, to end my presentation, sana lahat tayo mayroong medicine box. Di ba nga, always be prepared. Pag nyo nang hintayin na magkasakit, ang kalapate. So yung laman ng medicine box natin, ito. Una-una, iba't-ibang klase ng antibiotics. Huwag kayong kampante na isang brand lang yung gagamitin nyo na antibiotic. Kasi pwede yung antibiotic na yun, hindi siya para sa sakit nandun sa loob nyo. Maganda experiment din tayo. Of course, dapat may eye drops, dewormer and shampoo pang maintenance, electrolytes para sa, yun nga, pag may sakit, bigyan natin agad para ma-hydrate sila, electrolytes. Of course, vitamins, probiotics, and pag may skin wound, cleanser, tapos disinfectant. So yun, always be prepared. Yun yung aking message. Dapat lagi tayong handa. So, bakit kampiyon? Bakit gusto kong i-push ito sa inyo? So, unang-una nga, ang kampiyon ko ay important. Lahat po ng products namin, galing po sa UK, halo-halo po kasi UK, Netherlands, Italy. And lahat po sila, ginagamit na talaga sa mga livestock.
So, marami na rin ang nakasubok. So, sure po ang quality. Imported, garantisado. Registered po kami sa BAI. Alam ko sa market, marami ang gumagawa ng sarili nilang formula. Tapos yun nga na hindi dumadaan sa tamang proseso sa gobyerno. Pero kami po ay hindi ganon. Registered at accredited po ang aming company and product sa BAI. So, safe po. Safe po ang products talaga. And ito, pangatlo, marami na po nakasubok ng Campion products. Kung search po kami sa social media, ayan, tingnan niyo lang yung Facebook ni Sir Reggie. Marami na po kayong matututunan tungkol sa Campion. And ito po, pang-apat, actually, kung pansin niyo, puro liquid yung medication namin. Alam niyo ba, mas sulit ang liquid kaysa sa capsule, tablet, tsaka injection. Bakit? Siguro mamaya i-share ni Mike yung pricing para makumpara sa mga competitor, no? Pero sulit talaga ang liquid. Unang-una, bakit? Mas mabilis ma-absorb ng katawan. Kasi sa yung capsule, tablet na it takes time para ma-digest talaga. Lalong-lalo na sa mga kalapati na ang liit-liit, diba? Tapos, pangalawa, pangmaramihan ang bigay pag liquid. So, hinahalo nyo sa tubigan ang mga kalapati, pero pwede rin naman i-direct drop sa bibig. So, mas sulit ka lang, dito lang. Yung capsule pa isa-isa, diba? Mga tablet. Tapos, mas mura. And yun nga, pwede yung direct drop. So, yan po, doon nagtatapos ang aking presentation. Kung may mga katanungan, nandiyan mga expert.